Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Baby, ang inyong guro sa Mathematics 1. Ngayon tayo ay magsisimula na sa ating Quarter 2, Week 1. Handa na ba kayo makinig? Okay, kung handa na, magpatuloy na tayo. Ang araling ito ay naglalayon na ipabatid sa iyong kaalaman ang kahalagahan ng pagdaragdag at nailalarawan ang pagsasama-sama ng mga pangkat. Okay, meron ditong babasahin si Teacher Baby. Makikinig kayo mga bata ha. Si Danny ay may 4 na lapis. Binigyan siya ng kanyang ate Mila ng 3 na lapis. Ilan lahat ang lapis ni Danny? So makikita ninyo dito sa ating larawan, si Danny ay mayroong 4 na lapis. So 1, 2, 3, 4. At binigyan daw siya ng kanyang ate Mila ng 3 pang lapis. O 1, 2, 3. Ngayon mga bata, tingnan natin. Ilan kaya ang kabuuang lapis ni Danny? So si Danny daw ay may 4 na lapis at nadagdagan ng 3 lapis. Kapag kanyang pinagsama-sama ito, ilan lahat ang kanyang lapis ngayon? So bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin, yung 4 plus 3 or dinagdagan ng 3 ay sagot ay o ang kabuuan ay 7. Nakukuha ba mga bata? So, ibig sabihin, si Danny daw ay may 7 lapis. Okay? So, makikita natin dito, 4 plus 3 equals 7. Or, pwede din naman na ang 4 daw at 3 ay 7. Pag may nakita kayong ganito, yung at, ang ibig sabihin niya plus. At yung I naman, so makikita natin, ang ibig sabihin niya ay equals. So, ang mga bilang na pinagsama-sama ay tinatawag na addends. Yun, para mas maliwanag mga bata. So, 4 plus 3 equals 7. So, yung 4 plus 3, ito yung tinatawag natin na addends. Mga bata, ha? At yung 7 naman, yung kabuuan or yung sagot sa addition, ito naman yung tinatawag nating sum. Nakukuha ba mga bata? Ulitin nga natin, sabihin nga natin, addends. Sum. Ulitin nga mga bata ulit, addends. Sum. Sinabi nating addends mga bata, ito yung dalawang bilang na pinagsasama natin para mabuo yung sum. Ito yung sagot sa addition, yung sum. Okay, nakukuha ba mga kids? Madali lang, ano? So, gawin natin yung gawain 1, mga bata. So, ang sabi sa panuto, isulat ang addends at ang kabuuang sagot o sum. So, makikita natin sa pangkat 1, ilan yung nakikita natin na pantasa? So, may makikita tayo dito na 1. Okay. O, yung at, ano yung at? So, yun yung plus. At saka sa pangkat 2 naman, ang makikita natin ay ilang pantasa to. So, meron tayong makikitang 3 pantasa. So, 1 plus 3, yung I, ibig sabihin niya equals, ilan lahat? Sagot. So, meron tayong 4. Pag pinagsama natin yung 1 at saka yung 3, makakabuo tayo ng 4. So, 1 plus 3 equals 4. Okay, patuloy na tayo mga bata. Para naman sa number 2. So, makikita natin sa pangkat 1 ay merong ilan to. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin meron siyang
4 sa pangkat 1. At plus, ilan naman dito sa pangkat 2? 1, 2, 3, 4, 5. So, meron ditong 5. Equals, ilan kaya ang kabuuan kapag pinagsama daw natin yung 4 at saka 5? 4, 5. Pag pinagsama natin yung addends na 4 at 5. So, makakabuo tayo ng ilan kaya? Bilangin nga natin pag pinagsama natin yung mga stick na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, meron tayong siyam or 9. Ibig sabihin, 4 plus 5 equals 9. Okay, nakukuha ba ang ating addition ngayon? Pagpa-plus or pagdaragdag? Okay, so magpatuloy tayo mga kids. Tayo ulit ay magdagdag or magbilang. Okay, so tingnan natin sa pangkat 1. So makikita natin dito, meron ditong dalawang pambura naman. Okay, so meron dalawa, yung plus ulit, dalawa ulit na makikita natin dito. Ilan lahat? Equals. So makikita na, pinagsama natin yung 2, saka yung 2 na pambura. So ito yon. So, ilan lahat yon? So yan ay 4. So ibig sabihin 2 plus 2 equals 4. Okay, madali lang 'di ba mga kids? O ngayon naman mga bata, magdako tayo sa gawain 2. So para naman sa gawain 2, piliin ang letra ng kahon na may angkop na bilang ng larawang idadagdag upang mabuo ang kabuuang bilang. Okay, tingnan natin mga bata. Paano kaya ito? So nakikita nyo meron ditong kulang. Pupunuan natin dito at pipiliin natin kung letter A ba o letter B ang ilalagay natin dito para mabuo daw itong naandito. So, dito ay ilan ito? Sa 2, 3, 4, 5. So, may 5 na daw dito. Ilan kaya daw yung idadagdag natin sa 2 upang mabuo ang 5? Ano kaya ang sagot dito? Ito bang letter A or letter B? Ano kaya sa mga bata ang sagot ninyo? Okay, kung letter A ang inyong sagot, tama kayo mga bata. So, 3 lapis. Tingnan nga natin kung 5 nga yung mabubuo natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very good. So, ibig sabihin, yung 2 plus 3 ay equals 5. Okay? So, 2 plus 3 equals 5. Ito yun. 2 plus 3 equals 5. So, yan. Nakikita nyo. Sa ating mga pictures. Okay. Letter A ang tamang sagot. Ngayon naman, sa number 2 tayo mga bata. Dito naman nawawala. So, blank at 2. Dalawa to na stapler ay ilan daw lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron ditong 6. So, meron na dito, ang kabuuan daw niya ay 6. Ngayon, may nawawala ditong addends. So, dito ay meron ng 2. Ilan daw kaya ang idadagdag natin dito para mabuo yung 6? Meron ng 2. Ilan kaya yung idadagdag? Ito bang letter A? Ilan tong letter A? 1, 2, 3, 4. Or kaya tong letter B, 1, 2, 3. Pag idinagdag ba natin yung 2 sa 3, makakabuo ba tayo ng 6? Or kung 2 plus 3, makakabuo ba tayo ng 6? Alin kaya dito ang tamang sagot mga bata? Ito bang letter A, 4 na stapler? Or letter B, 3 na stapler? Okay. Kung ang sagot nyo ay letter A, mga bata, tama kayo. Magaling, mahusay. Okay, letter A. So, yung 4 na stapler kapag idinagdag, itong 4, kapag idinagdag natin sa 2,
ang kanyang kabuuan ay 6. Okay, mahusay. Very good mga bata. Magdako na tayo mga bata para sa number 3. Okay, para naman sa number 3 mga bata. So may makikita kayo ditong dalawa na, 'di ba? Dalawang ballpen. Ilan kaya daw yung idadagdag natin dito? Para mabuo yung ilan itong ballpen ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron tayong 7 kabuuan ng lapis. So ilan kaya yung idadagdag natin sa 2 para mabuo yung 7 lapis? Ito bang letter A, 4 na ballpen rather, or letter B, 5 ballpen? Alin kaya ang tamang sagot yan mga bata? Ito bang letter A ang ilalagay natin dito? 4 ba? Kapag dinagdag ba yung 2 plus 4, 7 ba ang sagot? Or letter B, ito ay 5. So 2 plus 5 ba ay 7? Alin kaya ang tamang sagot mga bata? So kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Very good. So ang idadagdag natin ay 5 ballpen. So kapag ikaw ay may 2 at 5, ang mabubuo mo ay 7. Ang kabuuan niya ay 7. Okay mga bata, nauunawaan ba? Nakukuha ba yung ating pinag-aaralan ngayon sa pagdaragdag? Okay, ngayon magpatuloy na tayo para sa ating gawain 3. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang wastong pamilang sa pangungusap sa bawat bilang. Okay. Ito naman, susulat natin yung salitang pamilang mga bata. So, makikita natin sa una, bilangin natin mga bata. 1, 2, 3. So, meron tayong 3 dito. Okay, yung at, anong ibig sabihin, paano isulat yung at sa addition? Okay, yan, plus, na sign, plus sign. At ito naman, ilan kaya ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6. Equals, ilan naman ito mga bata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibig sabihin, ito ang pamilang na pangungusap niya. 3 plus 6 equals 9. Okay, magaling mga bata kung ganun ang inyong sagot din. Dito naman tayo mga bata. So, paano kaya ang pamilang na pangungusap para dito? So, bilangin natin ang nasa pangkat 1. So, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, may 5 dito. Dito naman, 1, 2, 3. At ang lahat naman, ilan kaya lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang kanyang pangungusap na pamilang ay 5 plus 3 equals 8. Okay. Magpatuloy na tayo mga bata. Para sa number 3, tingnan naman natin. Ilan kaya yung nasa unang pangkat mga bata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6. Okay, at dito naman sa pangalawang pangkat, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4. 4. Ilan kaya lahat naman ang mabubuo natin ng mga orange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10 kabuuan. So, kapag sinulat naman natin yung salitang pangungusap niya, yung pamilang na pangungusap, ito yon. 6 plus 4 equals 10. Okay, nakuha ba mga bata? Okay, magaling. So, magpatuloy pa tayo mga bata para mas maunawaan nyo ang ating pinag-aaralan ngayon tungkol sa pagdaragdag. Okay, practice lang tayo ha mga bata. So, para naman sa gawain for mga kids, so piliin ang letra ng wastong pamilang na pangungusap na nagpapakita ng kabuuang bilang ng dalawang pinagsamang pangkat ng mga larawan. Okay.
Number 1, mga bata. So, alin kaya dito ang tamang pangungusap na pamilang? Ito, tingnan natin. So, dito ay makikita nyo ay merong ilang lapis dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito naman, isa, dalawa, tatlo, apat. Alin kaya dito ang tamang sagot or tamang salita, pamilang na pangungusap para dito sa mga larawan? So, ito bang letter A, 4 plus 2 equals 6? Letter B, 4 plus 3 equals 7? Or letter C, 4 plus 4 equals 8? Ano ang tamang sagot dito mga kids? Ito bang A, B, or C? Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Very good. Number 2 tayo mga kids. Meron naman dito sa unang pangkat ay may dalawang atis. O, isa, dalawa. Makikita nyo naman dito sa pangalawang pangkat ay tatlong atis. Isa, dalawa, tatlo. So, alin kaya dito mga bata ang pamilang na pangungusap na tama para sa mga larawan? So, ito bang letter A, 2 plus 2 equals 4? Letter B, 2 plus 3 equals 5? Letter C, 2 plus 4 equals 6. O, ano ang sagot mga bata? Ito bang A, B, or C? Ang tamang sagot dito mga bata ay letter B. Okay, mahusay, magaling mga bata. Para naman sa number 3, mga kids, ito ay mayroong ilan na glue. So, may makikita natin dito na ilan ito. Isa, dalawa, tatlo. Ito naman sa pangalawang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, alin kaya dyan ang tamang sagot or tamang pamilang na pangungusap para sa mga larawan? Ito bang letter A, 3 plus 5 equals 8? Or letter B, 4 plus 3 equals 7? Or letter C, 4 plus 4 equals 8? Ano ang tamang sagot dito mga bata? Kung ang sagot mo ay letter A, tama ka. Very good. Okay, ngayon naman magpatuloy na tayo mga bata ulit. Nasa number 4 na tayo. So makikita natin sa unang pangkat, meron ditong ilang pantasa ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, meron ditong 5. Dito naman sa pangalawang pangkat, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. Alin kaya ang tamang pamilang na pangungusap para sa mga larawan? Letter A, 5 plus 5 equals 10. Letter B, 5 plus 6 equals 11. Or letter C, 5 plus 7 equals 12. Alin kaya mga bata ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Very good. At para naman sa ating gawain 5 mga bata, isulat ang angkop na adens para sa kabuuang bilang ng mga larawan. Katulad nitong halimbawa na nakikita nyo ngayon, meron ditong 4 na lapis. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, makikita natin dito, bubuo tayo ng adens. So, ito yung kabuuan niya, 4. Ngayon, atin siyang igugrupo or papangkatin natin sa 2 para makabuo tayo ng adens. Okay, halimbawa nito ay, makikita natin, dito natin ilalagay yung isang lapis. So, ibig sabihin yan, ganito. So, ibig sabihin mga bata, pinagpangkat natin sa 2, di ba? Makikita natin dyan, mayroong 1 plus 3. So, ito yun. 1 plus 3 equals 4. Okay? Ito yan. So, pwede din naman na ganito mga bata. Pwedeng ganito naman para makabuo tayo ng sum of 4. Gagawa tayo ng addends para sa 4. So, 2
plus 2. Okay, so 2 plus 2 equals 4. So nakabuo ulit tayo ng panibagong addends para makabuo tayo ng sum of 4. Okay, nakukuha ba mga bata? Okay, para sa ating gawain 5, gawin na natin ang okay mga bata. So meron ditong 5 mansanas. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang sabi kanina sa panuto, bumuo daw tayo ng addends para dito sa sum of 5. So ano kaya ang mga ito mga bata? So maaari dyan ay 1 plus 4 equals 5. So makakabuo tayo ng 1 at 4 para na addends. Pwede rin naman na 4 plus 1 equals 5. Maaari ding 2 plus 3 equals 5. Maaari din naman na 3 plus 2 equals 5. At pwede ding 5 plus 0 equals 5. At pwede din naman na 0 plus 5 equals 5. So, makakabuo tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga addends sa sum of 5. Okay? Sunod naman mga bata. Makikita naman natin dito ay merong ilang pineapple to. So, tingnan natin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6 na pineapple or pinya. Ngayon, bubuo tayo ngayon ng mga addends para sa 6 or para sa sum of 6. Ano kaya yung mga addends na yun? Alamin na natin mga bata. So, maaaring itong 1 plus 5. So, equals 6. Ano pa ba ang pwede? So, pwede din na 5 plus 1 equals 6. Ano pang addends? 2 plus 4 equals 6. At maaari ding 4 plus 2 equals 6. Pwede ding 3 plus 3 equals 6. At 6 plus 0 equals 6. At pwede ding 0 plus 6 equals 6. So, ilan yung nabuo nating mga addends para sa sum of 6? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, makakabuo tayo mga bata ng 7 addends para sa sum of 6. Okay, naunawaan ba mga kids? Okay, next tayo mga bata. So, makikita naman natin dito ay merong mga laruang na sasakyan or kotse. So, ilan kaya ang mga laruang ito? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4. So, dito, bubuo naman tayo dito mga bata ng mga addends sa sum of 4. Ito, 4 yan ha. Ano kaya yung mga addends na pwede nating mabuo sa 4? Okay, ito ay 1 plus 3 equals 4. 3 plus 1 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 0 plus 4 equals 4. 4 plus 0 equals 4. So, ibig sabihin, meron tayong mabubuong ilang addends para sa 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong mabubuong 5 addends para sa sum of 4. Okay, mga bata. So, mapapansin ninyo mga bata, di ba pinagbabaliktad lang natin ang mga addends? Katulad nitong 1 plus 3 equals 4. Dito naman, makikita natin 3 plus 1. So, ibig sabihin, kahit sila ay pagbaliktarin ng addends na yan, ganun pa rin ang mabubuong sum. Okay, nakukuha ba mga kids? O, tingnan nyo rin dito. 0 plus 4 equals 4. Or 4 plus 0 equals 4. So, hindi mababago yung sum.
kahit na magbaliktad yan, magpalit ng posisyon, itong nasa addends natin, ang mabubuo pa rin sa kanya ay 4. Okay? So, para naman sa pagtataya natin, mga bata, sagutan ang link sa pagtataya na nasa Google Classroom. At sagutan lang yung mga tanong doon at iintindihin ha, humingi ng tulong para mabasa ng maayos ang mga tanong para doon. Okay? Ngayon naman mga bata, para sa ating takdang aralin, sagutan din ang nasa Google Classroom para sa takdang aralin. At papaano mga bata, hanggang dito na lang. Ako muli si Teacher Baby para sa guro ninyo para sa Mathematics 1. Okay, see you mga bata next week. Paalam!